ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maituturing na symbol status ang pagkakaroon ng maraming sapatos. Lalo na yung mga tatak talagang brand at sobrang mahal na kailangan talagang pag-ipunan. Kung para sa iba ay parang koleksyon lamang ang pagkakaroon ng maraming sapatos. Meron namang tao sa ating paligid o maging sa ibang bansa ang hikahos sa buhay. At kahit na isang pares ng sapatos ay wala silang maisuot. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang batang walang sapatos? Ano nga ba ang pakiramdam ng naglalakad na walang sapatos sa gitna ng napakainit na kalsada? Dear Papa Dudut, maraming beses ko pong pinag-isipan ng sulat kong ito. Gusto ko lang pong sanang dalhin itong lahat hanggang sa huling hininga ko. Ngunit sa bawat araw ng pakikinig ko sa programa ninyo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para sumulat na sa wakas sa inyo. Ang kwento ko naman ang ibabahagi ko sa ating mga kabarangay. Ang kwento ko naman ang magbibigay aral o inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kung tutuusin, papadudot, lahat ng hirap na dinanas ko ay parang isang pagsubok para pagsumikapan ang mga pangarap ko sa buhay. Kung hindi ako naghirap, wala siguro ako sa kinakatayuan ko sa ngayon. Ako po si Martina at sariwa pa sa alaala ko noong mga araw na wala kaming baon tuwing pumapasok sa eskwelahan ng kapatid kong si Hernan. Elementary kami noon, papadudot, at nakaranas na kaming dalawa ng matinding pambubuli dahil sa mahirap lamang kami. Kesyo ang babaho daw namin dahil sa walang pambili ng uniforme ay mga pinaglumaan ng amo ng nanay ko ang isinusuot namin. Halata ang paninilaw dahil sa kalumaan ng tela. Sa aking murang kaisipan ay nainggit ako sa ibang mga bata na may maayos na mga sapatos. Lalo na tuwing unang araw ng pasukan. Nagpapayabangan ng kanilang bagong sapatos. Samantalang kaming dalawa ng kapatid ko ay gustong itago sa ilalim ng lupa ang mga paa namin dahil wala kaming mga sapatos. Hindi kaya ng mga magulang ko na bilhan kami kahit na isang pares lamang ng sapatos. Buong elementary ko, papadudot, ay hindi nakatikim ng sapatos ang mga paa ko. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na suot ang isang black school shoes. At hindi ko alam kung paano maglakad suot ang isang pares ng sapatos. Hanggang sa mag-high school na ako, papadudot. Bagay nga ang sapatos sa mga paa mo, Ate Martina. Sa ukay-ukay ko pa binili yan. Ingatan mo yan, ha? Salamat, Hernan. Pinaglaanan mo talaga ako ng sahod mo sa poultry para lang magkaroon ako ng sapatos. Siyempre, para kapag maging teacher ka na, ako naman ang bibilhan mo ng sapatos. Yung tulad ng sa mga basketball player. Sana nga makapagtapos ako. Mangyayari yan. Naniniwala kong kaya mo yan, ate. Hindi ka na ibubuli nung Lisa Faye na yun dahil may sapatos ka na. Naninibago nga ako eh. Parang iba sa pakiramdam ang may sapatos habang naglalakad tayo. Hindi ko nararamdaman ang init at saka yung sakit ng mga bato sa lupa. Ganito pala kapag may sapatos. Mawawala ng kalyo sa paa mo niyan, ate. Okay ka lang ba talaga sa trabaho mo sa poultry, Hernan? Oo naman. Masaya din kaya yun nagpapakain ka ng mga manok. Nakakatuwa, lalo na kapag nakita mong marami silang itlog. Masaya din ang amo namin kaya hindi mainit ang ulo niya. Salamat, Hernan. Salamat sa sapatos. Magsusumikap ako. Makakatapos din ako. Kakayanin ko. Haharapin ko yung mga bully. Hindi nila ako matatalo.
Ngayon pa na may sariling pares na ako ng sapatos na bigyan ng pinakamabait na kapatid ko sa buong mundo. Naks naman ate. Basta, huwag kang magpapaapekto dun sa kanila. Sumbong mo sila sa akin. Hahagisan ko sila ng dumi ng manok, yung basa. Grabe naman yun. Sabi ni nanay at tatay, huwag gantihan ng kasamaan ang gumawa sa'yo ng kasamaan. Sa bagay. Basta ate, masaya ako para sa'yo. Parang ako na rin na nag-aaral. Basta, turuan mo ako sa bahay tuwing wala kang pasok at wala rin akong trabaho ha. Sige, tuturuan kita sa lahat ng subjects. Salamat ate. Basta mag-ingat ka sa mga bully ha. Oo naman. Natuto akong lumaban kay Lisa Fe at sa iba pang kaklase. Ito ba, Liza Fe? Sapatos. Alam kong sapatos, pero bakit ang pangit? Nagkasapatos ka nga, ang pangit naman. Wala ka na bang ibang nakita kundi ako? Hindi naman ang aanong sapatos ko sa'yo ah. Para sa akin, hindi pangit yung sapatos ko dahil bigay ito ng kapatid ko. Mukhang galing sa kung sinong patay at ninakaw mo sa kabaong yung sapatos mo. Yuck! Pwede ba tigilan mo na ako? Nung wala akong sapatos mula elementary, parati mo na akong inaaway dahil sa mahirap lang ako dahil wala akong sapatos. Ngayong may sapatos na ako, humahanap ka pa rin na pwede mong ibuli sa akin? Ano ngayon kung pangit? Hindi ko to ninakaw at hindi to galing sa patay. Oo, okay lang to. Hindi bago, pero sa isang katulad kong mahirap, malaking bagay na tong sapatos na to. Ang drama-drama mo naman? Huwag mo na nga akong laitin kasi hindi mo alam kung anong hirap namin para lang makapasok dito araw-araw. Eh di wag ka nang pumasok para wala nang mabahong katulad mo. Ito ang tatandaan mo, Liza Fe. Hindi parating nasa taas ang ikot ng gulong. Sana hindi mo maranasan ang pag-ikot nito sa baba. Masyado kang mapagmataas. Ikasasayaw mo ba talagang parating namimintas, ha? Gusto kong ipamukha sa kanila na kahit mahirap man ako ay may karapatan din akong lumaban. Sabi nga nila, dapat ay alamin mo kung ano ang ipinaglalaban mo. Para sa akin ay pinaglaban ko ang sarili ko. Ipinaglaban ko na ituring akong tao. Na walang kinalaman ang estado ng buhay para ituring kang isang basura. Lumipas pa ang ilang buwan ay umaligid sa akin si James. Gusto niya akong ligawan at doon ko unang naramdaman na may value din pala ako. Na kahit mahirap lang ako ay may magkakagusto rin pala sa katulad ko pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko. Papa Dudut, sapat na sa akin na alam kong may lalaking nagkakagusto sa akin. Martina! Martina! Hintay lang. Sandali. Ibibigay sana ako sa'yo eh. Ano yun, James? Ito oh. Bulaklak. Martina, sagutin mo na ako. Alam mo naman na gustong gusto kita, di ba? James, ibigay mo na lang yan sa iba. Pero Martina, alam mo naman na ikaw talaga ang gusto ko eh. Ilang buwan na kitang sinusuyo. Tanggapin mo na sana yung pag-ibig ko. Gustong gusto talaga kitang maging girlfriend, Martina. Sorry talaga, James. Ayoko pa magka-boyfriend. Gusto ko pa makapagtapos ng pag-aaral. Alam mo naman na mahirap lang kami, di ba? Magkaibang bagay naman yung gusto mong makatapos sa pag-aaral tsaka yung pag-ibig ko eh. Pangako, hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Bibigyan pa nga kita ng inspirasyon kung pahihintulutan mo ako eh. Promise, hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo. Susuportahan pa kita. Salamat, James, pero buo ang desisyon ko. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral bago ako pumasok sa isang relasyon. Sige na, paparating na yung kapatid ko. Umalis ka na, please. Ay, kung yan talaga ang gusto mo.
Sino yun, ate? Ah, kaklase ko. Bakit parang... Umiiyak ka ba, ate? Tapat ako sa'yo, Hernan. Wala akong tinatago. Gusto ko lahat ng nangyayari sa akin kinukwento ko. Nanliligaw sa akin si James pero ayokong tanggapin ang pag-ibig niya kasi hindi ako handa. Wala akong karapatang umibig. Walang karapatang umibig ang isang tulad kong mahirap. Kailangan ko makapagtapos. Tama, ate. Magtapos ka muna. Pero mali yung sinabi mong walang karapatang umibig ang tulad nating mahirap. Alam mo lang kung anong prioridad mo sa ngayon. At hindi ang pagkaroon ng boyfriend ang pinunta mo sa paaralan, kundi ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya, punasan mo na ang mga luha mo, ate. O eto, may dala akong itlog ng manok. Binigay ng amo ko. Ano yung nababalitaan ko na nililigawan ka ni James? Totoo ba yung balitang yon? Magtapat ka nga sa akin, Martina. Bakit mo gustong malaman? Yung tanong ko ang sagutin mo, hampas lupa. Oo, nililigawan nga ako ni James. Ano naman ngayon? Sumusobra ka na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Maraming beses mo na akong kinakante. Ito ang tandaan mo. Aangat din ako sa buhay, Lisa Fe. At kung darating ang araw na yun, sisiguraduhin ko maghaharap tayo at hindi mo na ako matatawag pang hampas lupa. Wala kang mararating sa buhay! Wala! Iba pa rin talaga siguro ang turing ng tao sa akin kung medyo nakakaangat ako sa buhay. May magandang sapatos at hindi tulad ng suot kong galing sa ukay-ukay. Tama ba si Lisa Fe na wala akong karapatan na may marating sa buhay? Kailangan ko bang magpatalo sa kanya at tuluyang isuko ang pangarap na makatikim ng kaginhawahan sa buhay ko? Bakit ang sama-sama ng mundo sa isang katulad kong dukha? Hindi pwedeng umibig dahil takot na mas lalong manatiling nasa lugmok at putikan ang buhay. Ang tangi ko na lamang kinakapitan ay ang pag-asang may bukas pang darating at marami pa akong guguguling panahon para maging maayos din ang kalagayan ko at ng pamilya ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko talaga kayang mag-aral sa kolehiyo, Papa Dudut, dahil kapos talaga kami sa pera. Hindi pa rin sapat ang sahod ni Hernan para makapag-aral ako. Kaya naman nakapag-decide akong magtrabaho sa isang resort bilang tagalinis habang si Hernan naman ang bumalik sa pag-aaral. Ilang beses ko rin siyang kinausap na bumalik sa pag-aaral dahil nahihiya na siyang pumasok dahil sa kanyang edad. Ang sabi ko ay wala namang pinipiling edad ang pag-aaral. At siguro ngayon ay hindi na siya mabubuli ng kanyang mga kaklase dahil malaki at malakas siya kumpara sa kanila. Mabuti naman at nakinig siya sa akin. Si Lisa Fe naman, Papa Dudut, nag-aaral sa kolehiyo. Siguro ay tama siya na wala akong mararating sa buhay, pero sa puso't isipan ko ay nananatili akong may magagawa pa hanggat patuloy pa akong humihinga. Isang beses ay bumisita si Lisa Fe sa pinagtatrabahuhan kong resort kasama ang kanyang boyfriend na si James. Dito ka pala nagtatrabaho. Oo, Lisa Fe. Tama nga ako. Hanggang tagalinis lang talaga ang mararating mo sa buhay mo, Martina. Lisa Fe, hanggang dito ba naman ayaw mo pa rin akong tantanan, ha? Bakit? Aawain mo ba ako, ha? Baka gusto mong ipasisanti kita dito sa resort. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa mga tulad kong mahihirap? Nakakairita ka kasing tingnan eh. At saka huwag kang na makalapit-lapit sa boyfriend ko. Yes, kami na ni James. Ako pa rin na nagwagi sa puso niya, Martina. At kahit nakasapatos ka ngayon,
tingin ko pa rin sa'yo na kayapak na dugyot. Masyado ka talaga mapanglait, Lisa Fe. Kahit wala naman akong ginagawa sa'yo, ikinaliligaya mo pa rin yung manlait sa kapwa mo. Sana balang araw, hindi mangyari na lalaitin ka ng iba dahil hindi biro ang laitin. Yung mararamdaman mo na sobrang liit ka sa harap ng ibang tao. Hay nako, masyado kang madama. Bakit ba ang sama-sama mo? Oh, Martina? James? Dito ka pala nagtatrabaho? Oo. Mas lalo kang gumaganda. Pero bakit ka umiiyak? Hindi. Napuwing lang ako ng buhangin. Sige maiwan na kita. Teka lang muna sandali. Kakasimula pa lang natin mag-usap eh. Iiwan mo na ako agad. Magkwentuhan na muna tayo. Baka makita tayo ni Lisa Fe, magalit pa yun sa akin. Nagpapahinga ngayon yun sa kwarto namin. Bigla raw kasing sumakit yung ulo niya. Kaya pwede tayo magkwentuhan. Alam mo, namiss kita. Martina, parati kitang iniisip. Kalimutan mo na ako, James. Alam kong mahirap ang buhay para sa'yo. Siguro naman, hindi mo tatanggihan ang alok ko sa'yo ngayon. James, hindi ko kayang tanggapin ang pag-ibig mo. Tulad ng sinabi ko sa'yo noon. Tsaka, may girlfriend ka na. Si Lisa Fe. Nako, hindi ganun. Martina, makinig ka sa aking mabuti. May pera ako. Kaya kong magbigay sa'yo. Gusto kong maangkin ka kahit isang gabi lang. Ano? Magbabayad naman ako eh. Magkano ka ba? Malaki ang allowance na binibigay sa akin ng parents ko. Alam ko na kailangan mo ng pera. Hindi ko kailangan magpakababa at ibenta ang sarili ko para lang sa pera. Kahit mahirap ako, meron din akong dignidad, James. Bakit pa ang dali-dali para sa inyong husgahan ng mga katulad kong mahirap? Ha? Umalis ka na nga. Umalis ka sa harapan ko. Sobra ako na insulto sa sinabi ni James sa akin, Papa Dudut. Porket mahirap lamang ako ay kaya na niya akong pasunurin sa gusto niyang kababuyan para lamang sa pera. Naiinis ako ng sobra sa kanya, yung tinatago kong pagmamahal sa kanya ay biglang nawala at napalitan ng pagkagalit. Iba pa rin kapag may perang isang tao. Akala talaga nila ay mabibili nila lahat ng gusto nila at kaya nilang bilhin ng puri at dignidad ng isang tao na isang kahig isang tuka ang kalagayan sa buhay. Nakikipaglandian ka ba sa boyfriend ko, Martina? Ako nakikipaglandian? Hindi ko gagawin yan, Lisa Fe. Kung malikot yung boyfriend mo, bantayan mong maigi. Basta ako hindi ako nakikipaglandian. Sinungaling! Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako nakikipaglandian at wala akong balak makipaglandian sa boyfriend mo. Saksak mo yung James mo sa baga mo. Nakita ko kayo kanina, nag-uusap. Nakita mo rin siguro na lumayo ako agad sa kanya. O di namin mo rin nakipag-usap ka sa kanya? Lumapit yung boyfriend mo sa akin. Lumayo ako agad dahil wala akong balak na agawin yung boyfriend mo. Kung ano man yung iniisip mo, mali yan. Kung wala ka ng ibang kailangan sa akin, naalis na ako. Hindi ako takot sa'yo. Bantayan mo yung boyfriend mong higad. Umiiyak ka ba, ate? Namumugto ang mga mata mo ah. Wala to. Kumusta ang pag-aaral mo? Ang gandang mag-aral, ate. Sana makatungtong tayo sa koleyo. Ate, kapag tapos na ako ng high school, ikaw naman ulit mag-aral sa college ah. Siguro makakahanap na ako ng trabaho na may mataas na sahod. Mag-ipon ka lang ngayon. Ay, salamat sa tulong mo sa akin at sa mga kapatid natin. Kailangan natin ng edukasyon, Hernan.
para hindi tayo kutiin ng ibang tao. Gusto kong umangat tayo sa buhay at magkaroon man lang tayo ng matinong pares ng sapatos. Oo nga. Kahit butas-butas na tong sapatos ko ngayon, huwag mo nang pansinin ate. Huwag mo akong alalahanin. Hernan, ipangako mo sa akin na magsusumikap ka sa pag-aaral ha. Kapag may pagkakataon, mag-aral tayo sa kolehiyo. Ano bang gusto mo maging? Pulis, gusto kong hulihin yung mga bully. Sana maging pulis ka nga. Eh ikaw ate, Teacher, yung binabantayan din ng mga bata na hindi mabuli sa loob ng eskwelahan. sana makapasok tayo ng kolehiyo. Pati ang mga kapatid natin. Nagpapasalamat ako dahil alam kong may pumapawi sa mga luha ko. Ang kapatid kong si Hernan ay parating nandyan para damayan ako. Hindi ko na sinabi ang tungkol kay James, Papa Dudut. Ang gusto ko lang mangyari ay makaipon ako at makapag-aral at para maitaguyod ang sarili ko. Sana kahit si Hernan ay ganoon din. Ang tanging solusyon para tuluyang irespeto ang aming pagkatao ng ibang tao ay ang maging professional kami. Napakahirap. Hindi biro ang kailangan naming lampasan para makuha ang respetong hinihingi namin. Sa mga katulad kong hirap sa buhay na tanging inaalala, ay ang pang-araw-araw ay hindi madali ang pagtuunan ang para sa kinabukasan. Dasal ko lang na walang magkakasakit sa pamilya ko. Maging maginhawa din kaya ang buhay ko. At hindi na kailanman kaya pang laitin ang tulad ni Elizabeth o maliitin ang katulad ni James, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho ko sa resort, Papa Dudut. Nag-ipon ng pera kapag may sobra para kapag okay na ang ipon ay pwede nang makapag-aral muli. Pero pinanghihinaan ako ng loob dahil ang hirap palang ipunin ng napakalaking perang kailangan para makapag-aral sa kolehiyo. Sa pagtatrabaho ko sa resort ay may isang European na lalaki akong nakilala na naging guest namin. Parati niya akong sinusundan, Papa Dudut. At sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Pinag-iisipan kong mabuti ang alok niya na pakasalan ako at manirahan kami sa kanilang bansa. Ipinangako niyang tutulungan niya ang mga kapatid ko para mag-aral dahil sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa araw-araw. Pinaghalong awa at pagmamahal ang nararamdaman niya sa akin. Pinaghalong pagmamahal at pasasalamat naman ang ibinigay ko sa kanya, Papa Dudut. Napakabait niya. Siya siguro ang pinadala ng langit para maisakatuparan ang lahat ng dasal ko. Hindi man maganda ang mag-isip ng masama sa kapwa pero noong mga panahon na yon ay nasa isip ko talaga na makagaganti na ako sa mga taong umalipusta sa akin. Naging maganda ang buhay ko sa Europa at naging maayos din ang buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. Dahil nakakapag-aral na ang lahat ng mga kapatid ko at hindi iniintindi ang gastusin. After 15 years ay umuwi ako sa bansa. Ate, pwede na natin bilhin kahit ilang sapatos ngayon. Pulis na rin ako. May pamilya na ako. Maayos ang buhay namin. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Ano ka ba, Hernan? Wala kang utang na loob sa akin. Magkapatid tayo kaya nagtutulungan tayo para maiahon ng isa't isa sa kahirapan. Naalala ko pa yung dati. Binilan mo ko ng isang pares ng sapatos. Naaalala ko pa yung itsura ng sapatos. Yung amoy niya, yung amoy ukay-ukay. Yung saya sa puso ko na sa wakas, makakatikim na ng sapatos yung mga paa ko. Parang kailan lang ang lahat, ate. Naaalala ko nga yung panahon na yun na sobrang hirap ng buhay natin.
Pero mayaman tayo sa pangarap. Oo, mayaman tayo sa pangarap. Anong gusto mong sapatos? Sagot ko. Bilhan ko na rin yung mga pamangkin ko. Salamat ate. Pero may hihilingin ako sa'yo. Ano naman yun? Gusto kong bilhan kita ng sapatos mo tulad ng dati. Ate, Ang saya ko at naging maayos na ang buhay natin. at natupad na rin ang pangarap mo maging isang teacher, ate. Sa ibang bansa nga lang. Nag-iba ang ikot ng kapalaran sa atin. Kaya kailangan nating pasalamatan ng Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Ate, naalala mo pa si James? Yung may gusto sa'yo? Yung niligawan ka dati? Oo, naalala ko siya. Bakit? Nagkaroon ng rumble sa isang bar. Nandun pala siya. Kasali siya dun sa gulo. Namatay siya, ate. Natamaan ng bala ng baril ng kalaban nila. Totoo? Alam mo, hindi ko sinabi sa'yo dati na nahahanginan ako kay James. Buti nga hindi mo sinagot yun, ate. Paano na lang kung naging kayo? Oo nga. Pero ang lungkot naman ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Kapag lumalapit ka sa ganon, tiyak na malapit sa kapahamakan ng buhay mo. Si Liza Fe, may balita ka ba sa kanya? Puntahan mo kaya? Magpakita ka sa kanya. Nasaan ba siya? Nalaman kong hindi pala nakatapos si Liza Fe ng kolehiyo, Papa Dudut, dahil nabuntis ito ni James. Lingid pala sa kaalaman ni Liza Fe ay meron ding ibang girlfriend si James at naunang nabuntis sa kanya na pinangakuan ng kasal ni James. Simula noon ay naging iba-iba na ang karelasyon ni Liza Fe at nagkaroon siya ng maraming anak sa iba't ibang lalaki. Naghirap sa buhay si Liza Fe dahil wala rin siyang nakukuhang tulong sa mga lalaking nakasama niya. Nagtatrabaho siya ngayon si Liza Fe sa dating resort na pinagtatrabahuhan ko bilang isang waitress sa restaurant ng resort. Ayaw ko sanang pumunta doon pero yon ang piniling venue para sa birthday party ng anak ni Hernan. Kaya pumunta na rin ako at nag-cruise muli ang aming mundo ni Liza Fe. Liza Fe? Martina? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Oo naman, natatandaan kita. Malaki nang ipinagbago mo at ng pamilya mo ah. Mayaman ka na. Ako, eto, naghihirap sa buhay. Martina, marami akong kasalanan sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Liza Fe, matagal na kitang pinatawad. Nagpapasalamat nga ako sa'yo dahil naging pursigido ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala akong pangarap sa buhay. Ang sama-sama ako sa'yo. Tama, tandang-tanda ko pang sinabi mo sa akin noon na hindi parating nasa itaas ang ikot ng gulong. Masyado akong mapagmataas. Hindi ko inisip na mararanasan ko yung pag-ikot ng gulong ng kapalaran sa ibaba. Naalala ko pa na wala kang sapatos noon na pumapasok. Pinagtatawanan kita. Ang sama kong bata pati nung high school tayo. Naalala ko nung binilang ka ng kapatid mo ng sapatos sa ukay. Nilait-lait ko pa yung sapatos mo noon. Hindi ko alam na para sa iba, malaking bagay pala yung maliit na bagay sa mga mata ko. Patawad. Patawarin mo ko, Martina.
Tama na ang paghingi mo ng tawad. Pinatawad na kita. Kalimutan mo na ang nakaraan. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Talaga? Ang ganda ng suot mong damit. Ibang-iba na ang itsura mo pero ganun pa rin ang puso mo, Martina. Alam mo, naikwento sa akin ni James ang nangyari sa inyong dalawa. Inalok ka pala ni James na bayaran para maikama ka niya. Gago talaga yun. Pero mahal ka daw niya. Ikaw daw ang mahal niya. Masakit daw sa kanya yung ginawa niya sa'yo noon. Sama namin sa'yo, Martina. Basta ang importante, yung ngayon. Kailan ang day off mo? Bukas. Samahan mo ako. Bakit tayo nandito? Lisa Fe, dati tinitignan ko parati yung mga sapatos mo. Nangarap ako na sana balang araw magkaroon din ako ng mga sapatos ng tulad sa'yo. Nakita kita kahapon tsaka ngayon, hindi maayos ang suot mo. Ayoko makita kang ganyan. Gusto kong bilhan ka. Martina, Pumili ka! hindi ko deserve yung ganito, Martina. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Sige na. Gusto mo to? Kasi gusto ko rin to. Gusto kong bumili ng dalawa para pareho tayo. Bakit ba ang bait-bait mo? Sa totoo lang, kinamumuhian talaga kita noon eh. Pero dati yun. Gusto kong tuluyang mawala ang peklat ng nakaraan. Gusto kong palitan ng magagandang ala-alang tungkol sa'yo. Gusto kong lumaya sa nakaraan. Martina, Pinatatag mo ako noon. Kaya nung nandun ako sa Europe, malakas na yung loob ko sa lahat ng mga hamon. Pinatibay mo yung puso ko. Ano? Biling ko na to. salamat. Naging magkaibigan na kaming dalawa ni Lisa Fe Papadudut. Ang dating parang aso't pusa ay sobrang malapit na sa isa't isa. Nang namatay ang asawa ko ay lumipat na ako dito sa Pilipinas. Nagtuturo ako sa isang university sa Quezon City sa ngayon. Ang buhay ay parang laro. Dapat ay kailangan mong alamin kung paano mo maipapanalo ang iyong buhay. Kapag may bully sa iyong paligid ay tignan mo kung bakit kanya binubuli at magsumikap ka na sa muli ninyong pagkikita ay hindi na niya kayang ibuli ka dahil malayo na ang narating mo dahil pinatibay ka na ng mga sugat na ibinigay niya sa iyo. Sana ay hindi maging sukatan ng pagkatao kung ano ang suot na sapatos ng tao o wala man itong suot na sapatos. Sana ang maging sukatan ay ang puso at ang dangal ng isang tao. Umaasa ako na may nakuhang aral sa kwento ng buhay ko ang ating mga kabarangay, Papadudut. At maraming salamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagbabahagi ng boses naming mga ordinaryong tao. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martina. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung matapos ang ilang taon ng pagsasama ninyo ay doon mo lang matutuklasan na may the one who got away pala, ang asawa mo? Dear Papa Dudo, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners sa ating mga kabarangay. Ako po si Mika, 32 years old, mother of 2. Maglilimang taon na rin po akong housewife. Mula po kasi nang ipanganak ako or pinanganak ko ang aking bunso 5 years ago.
ay nakapagdesisyon na po kami mag-asawa na mas makakabuti po kung mananatili na lamang po ako sa bahay para matutukan ko ang pag-aalaga sa aming mga anak. 2 years old po kasi noon ang panganay ko at ayaw din naman po naming iwanan sa kasambahay ang pagpapalaki sa mga bata. Bukod pa po dyan ay mas makakatipid din po kami sa pasweldo sa kasambahay kung ako na lamang po ang magmamanage ng bahay. Bago po ako naging housewife ay nagtatrabaho ako bilang receptionist sa isang maliit na hotel kung saan ko rin po nakilala ang aking asawa na si Warren na nagtatrabaho naman doon bilang cook. Naging maayos naman po ang pagsasama namin ni Warren Papadudot. Mabait po si Warren, may itsura at responsableng ama. Wala rin po siyang bisyo bukod sa paminsang-minsang mobile games. Bukod sa mga simpleng tampuhan na karaniwan naman sa lahat ng mag-asawa, ay wala rin po kaming naging malaking pagtatalo sa loob ng 7 taon na pagsasama namin. Hanggang neto nga pong pagbukas ng 2020 kung saan ay parang nadamay din ang aming relasyon sa kamalasan na dumapo sa mundo. At ito na nga po sana ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon at hingan sana ng advice kung ano ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut. Totoo nga po siguro ang sinasabi nila na mararamdaman ng isang babae kung ang kanyang asawa ay may third party. At neto nga pong January 2020 ay napansin ko na may naging pagbabago sa kilos ni Warren. Nung una ay in denial pa po ako dahil nga sa tagal naming nagsasama ay never pa pong ng babae si Warren. At least, hindi ko naramdaman na may iba siya. Pero neto pong January ay kakaiba talagang naging kutob ko. At lingid sa kaalaman ko yun, ayun na nga po pala ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa pagsasama namin. Saan ka galing? Bakit naka-short sa rubber shoes ka? Nag-gym ako. Gym? May promo kasi dun sa gym na malapit sa hotel. May discount kapag nag-member ng 1 buong taon. Nag-member ka? Oo, Okay. Magkano naman yung monthly nun? 500 na lang. 500? Aba, pambayad din natin ng tubig yun ah. Kaya ko naman bayaran yun. At saka maliit lang na investment yon para sa pagiging mas healthy ko. Dapat nga ikaw din eh. Nye, sa gawaing bahay lang dito at sa pag-aalaga ng mga bata, ubus na lakas ko. Teka, hindi ba lalo makakasama yan sa'yo kasi pagod ka na nga sa trabaho, buong araw ka ng galaw sa kitchen? Iba naman yung pagluluto sa pag-gym. Siyempre may mga parte ng katawan na hindi na-exercise. Okay, sige. Nga pala, may dumating na delivery dyan kanina, box. Ganun ba? Ayos. Ano naman yung pinadeliver mo? Mga supplements lang yon. Para masulit ko yung pag-gym ko. Aba, talagang kinakarir mo yung healthy-healthyhan mo ah. Oo, naisip ko parang New Year's resolution ba? Wow! Ibang pasok ng 2020 sa'yo ah. Dapat nga ikaw din. Mag-diet na rin tayo para maging mas malakas resistensya natin. Siyempre, hindi na tayo bumabata. Kailangan na natin palakasin yung katawan natin. Mahal na magpa-ospital ngayon. Sige, support na lang kita dyan. Okay na ako sa ganito. Papadudot ng Chineco po ang internet. Ang mga biniling supplements ni Warren ay nakita kong mga pampalaki sila ng katawan. Doon na po talaga ako nagtaka na may parang kakaiba. Kung ang pakay lang po ni Warren ay mas maging healthy, bakit kailangan pa na magpalaki siya ng katawan? Para kanino? Para sa akin? Para sa sarili niya? Pero bakit parang nagmamadali siyang magpaganda ng katawan? Napakarami pong mga tanong na sumagi sa isipan ko noon, Papa Dudut. Pero sinubukan ko pong magmaang-maangan.
at pilit na sinantabi ang mga agam-agam ko. Nang lumipas nga po ang mga araw ay napansin kong mas nagiging banidoso na nga po si Warren. May mga bagong damit na binili, sapatos, pati pabango. Nang hindi na po ako nakatiis ay kinumpronta ko na po siya tungkol sa bagay na ito. Oh, anong ginagawa mo dyan sa cabinet ko? Nag-spray ka ng pabango? Oo, gusto ko maamoy eh. Bakit nag-spray ka pa? Maaamoy mo rin naman yan kapag ginamit ko. Binuksan mo pa, kakabili ko lang nito eh. Mukhang mamahalin yan ah. Mura lang yan. May nagbebenta lang dun sa hotel. At nag-shopping ka rin pala nung isang araw? Anong okasyon? Wala. Pumapayat na ako eh. Kailangan ko na ng bagong mga damit. Hindi ka pa naman ganun kapayat ah. Kasya pa naman yung suot mo. Nakuha ko naman yung mga yun sa sale eh. Parang hindi naman. Chinek ko yung mga etiketa at resibo, parang wala namang nabawas. Teka, bakit parang may kakaiba sa'yo ngayon? Bakit parang iniimbestigahan mo ko? Wala. Nagtataka lang ako kung bakit parang bigla-bigla ka naging banidoso. Ganyan talaga ang tao. Nagbabago. Buti nga ako nagbabago for the better. Bakit? Gusto mo ba na porket matagal na tayo dapat maging losyang na ako? So para sa akin yung ginagawa mong pagpapapogi at pagpapalaki ng katawan. Syempre para sa'yo, kanino pa ba? At anong pagpapalaki ng katawan sinasabi mo dyan? Yung binili mong mga gamot na isang araw, sinearch ko sa internet. Pampalaki pala ng katawan. Hindi naman pampalaki yun. Para lang yun masulit yung pag-gym ko. Naku sana talaga totoo yung mga sinasabi mo. Alam mo Mika, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ba pwedeng magpapogi ang mga lalaki? Ikaw rin naman, bili ka ng bili ng makeup ah. Nagagamit mo lang naman kapag nagsisimba ka. Parang ganon din ako. Basta, siguraduhin mo lang yan sinasabi mo ha. Hindi, makukuha mo talaga sa akin ang hinahanap mo. Sus! Ito talagang asawa ko. Selosa ka pala. Kasi naman kung kailan ka tumanda tsaka ka pa nagpapapogi dyan. Uy, kung makamatanda ka naman dyan, 32 lang kaya tayo. At saka, bakit ka ba galit na galit? Para sa'yo naman tong pagpapapogi ko. Sus! Ay nako, siguraduhin mo lang Warren kundi malilintikan ka talaga sa akin. So lumipas po ang mga araw na nagpatuloy po si Warren sa kanyang New Year's resolution ng pagiging mas maalaga raw sa katawan. Kahit na busy sa trabaho ay parang halos 3 beses sa isang linggo siya kung mag-gym. At nung tumagal na nga po ay halos parang araw-araw na niya itong ginagawa. Hanggang sa medyo humupa na nga po ang pagdududa ko sa kanya at unti-unti nang nasanay sa kanyang bagong katauhan. Lalo pa po dahil unti-unti na po ulit akong nagwapuhan sa asawa ko. Kaya hindi na ako nagreklamo pa. May itsura naman po kasi si Warren kahit na noon pa. Sa katunayan nga po ay nung una ko siyang makita sa hotel, na pinagtatrabahuhan namin ay naging crush ko na po siya kaagad. Pero medyo natagalan pa po na magka-developan kami sa isa't isa dahil nalaman ko na moving on pa po pala ito sa isang relationship sa kanyang girlfriend na nakipaghiwalay sa kanya. Dahil gusto nitong mag-abroad samantalang ayaw po ni Warren na umalis ng bansa. Yung babae naman po ay ayaw ng LDR. Kaya ipinagpalit niya ang relasyon kay Warren para maabot ang mga pangarap niya. At nalaman ko rin po, Papa Dudut, na
ako pala ang pumalit sa posisyon ng babaeng yon sa hotel. At sa pagbibiro ng tadhanay, ako rin po ang pumalit sa kanya. Sa puso ni Warren, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos nga po ang ilang linggo ay maski po ako ay nahumaling at nainganyo na rin kay Warren, Papa Dudut. Naging mas healthy at conscious na po ako. Nagbawas na ng mantika sa mga niluluto ko at binawasan na ang mga binibiling chichirya para sa bahay. At nag-exercise na rin po. Maski nga po ako ay pumayat na at feeling ko ay naging blooming na rin tulad ni Warren. At aaminin ko pong nakagagaan nga po sa pakiramdam kapag mas masustansya ang kinakain at kapag tumitingin ako sa salamin ay parang ang ganda-ganda ko dahil mas naging maalaga na rin ako sa katawan ko. Pero kahit na ganoon po ang nangyari, Papa Dudut, ay meron pa rin akong isang napansin. Hindi pa rin po kami madalas na nagsisiping ni Warren. Minsan nga po pakiramdam ko kapag ginagawa namin yon ay parang distracted po siya sa ibang bagay. At doon po bumalik ang pag-aalinlangan ko kung para kanino nga ba ang naging pagbabago sa ugali ni Warren. Para sa akin po ba, sa kanya o baka naman para sa iba na? At parang dininig nga po ng Diyos ang mga pag-aalinlangan ko ng minsang hindi sinasadya na magkita kami ng dati naming katrabaho na si Thea sa isang grocery nung ako'y namimili. At nang magkakumustahan ay nagkayayaan kami na magkape at magkwentuhan, Papa Dudut. Kumusta ka na? Okay naman. Uy nga pala, libre ko na to ha. Naku, ano ka ba? Hindi na, sagot ko na. Kaka-promote ko lang din kasi sa trabaho ng isang araw. Wow! Congratulations! Eh, salamat. Pero nako, parang totoo yung kasabihan na. Pag swerte sa trabaho, malas naman sa love life. Dahil hanggang ngayon, single pa rin ako eh. Talaga? Bakit? Wala ba dun sa hotel ninyo? Naku ang babata ng katrabaho ko. Tapos yung mga kaidaran ko naman, lahat kundi may asawa na, may girlfriend na. Eh ikaw, housewife ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo. Pagkatapos ko mag-resign, hindi na ako nagtrabaho. At mukhang panghabang buhay na nga to. O at least hanggang tumuntong siguro ng high school yung mga bata. Wagas ka, Mika. Grabe ang hirap siguro niyan. At ang boring. Pero in fairness ha, parang bumata ka mula nung huli tayong nagkita. Salamat. Ngayon taon kasi, mas naging health conscious na kami ni Warren eh. Kaya yun, diet, exercise. That's good. Naku, sobrang stress sa trabaho. Wala na akong time mag-gym. Kahit na meron naman kaming libre dun sa hotel. Buti nga, nagkita tayo ngayon. Nakahinga-hinga man lang ako. Kahit nga tuloy yung reunion ng batch namin ni Warren, hindi na ako nakapunta. Reunion ng batch nyo? Oo, sa hotel. Yung batch namin ni Warren. Diba parang kami yung mga first trainees dun? Talaga? Kailan? Di mo ba alam? Mga 2 weeks ago siguro. Teka, hindi ka ba sinabihan ni Warren? Hindi. Wala naman siyang nababanggit. Pero late na nga siyang umuwi nung isang Sabado. Ang sabi niya, nagkayayaan daw sila ng inuman ng kitchen staff. Ba't kaya? O bakit? Wala. Oy, Thea, ano yan? Sabihin mo sa akin, kundi, naku! Parang wala tayong pinagsamahan, ha? Hindi. Baka kasi hindi ka in-invite ni Warren kasi ayaw niyang maging awkward. Andun kasi si Ana. Si Ana? As in yung ex-girlfriend ni Warren? Oo. Bumalik kasi ng Pilipinas galing Abu Dhabi. Yun nga rin yung dahilan kung bakit nagkayayaan ng reunion eh. Ganun ba?
Bigla pong nandilim ang paningin ko nang marinig ko ang sinabi ni Thea, Papa Dudut. Para po kong biglang sinapak ng pagkakataon sa revelasyon ni Thea. Hindi ko na po maalala kung kailan ako huling nagselos kay Thea. Siguro nung una o sa ikalawang taon namin ni Warren, Papa Dudut. Pero matapos naming magpakasal at magkaanak ni Warren ay hindi ko na po naisip ang tungkol sa ex-girlfriend ni Warren. At hindi ko rin po akalain na matapos ang 7 taon, nang pagsasama namin ni Warren ay bigla ulit papasok sa eksena si Ana. Buong akala ko rin po ay naka-move on na si Warren sa loob ng matagal na panahon naming pagsasama. Pero sa nabanggit kong impormasyon ni Thea ay parang hindi pa pala. At pakiramdam ko po ay parang naloko din ako sa loob ng mahabang panahon. Dahil din po sa sinabi ni Thea ay bigla ko tuloy na pagtagpi-tagpi ang mga pagbabago kay Warren. Si Ana kaya ang dahilan kung bakit biglang nakaisip na magpapogi at magpalaki ng katawan si Warren. Kinagabihan po matapos naming magkita ni Thea ay kinumpronta ko na si Warren para malaman ko na ang katotohanan. Warren! Warren! Oo, Kumising ka, may tatanong ako sa'yo. ano? Hindi ba pwedeng bukas na yan pag-gising natin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may reunion kayo? Ano? At bakit hindi mo sa akin sinabi na nandun si Ana? Alam ko na kasi yung magiging reaksyon mo kaya hindi ko na sinabi. Bakit mo naman iisipin na ganito ang magiging reaksyon ko? Siyempre, dahil ex ko yung tao. So kahit na more than 7 years na kayong hiwalay, kasal na tayo at may mga anak na tayo, iniisip mo pa rin na magseselos ako kay Ana, ganun ba? Oo. Hindi mo ba naisip na sa pagtatago mo ng totoo, mas lalo akong maghihinala sa'yo? Maghihinala na ano? Pwede ba, Mika? Gabing-gabi na. Ginising mo ako para dyan sa walang kakwenta-kwentang bagay na yan? Kailan mo nalaman na babalik si Ana dito? Ewan, hindi ko alam. Doon ko lang nalaman nung nag-attend ako ng reunion. Sinungaling? Anong sinungaling? Kaya kayo nag-reunion dahil bumalik si Ana sa Pilipinas? Yun ang dahilan. Siya ang nagyaya, tapos sasabihin mo na hindi mo alam? Teka, bakit ba ang dami mong alam? Sino ba nagsabi sa'yo? Huwag mo ibahin ang usapan. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hinaan mo ang boses mo. Magigising ang mga bata. Ano ba yan, Mika? So kaya ka ba bigla nag-gym? Ha? Kaya ka bigla nagpalaki ng katawan para ihanda ang sarili mo sa pagmumotel nyo? Napakabastos yung bibig mo, ha? Tumahimik ka na. Sagutin mo ako! Hindi nga! Tumigil ka na dyan sa pagiging silosa mo na wala namang batayan. Etong tandaan mo, Warren, ha? Barkado ka na sa akin. Malamang ko lang na may ginagawa kayong milagro ng Ana na yon, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka! Matulog ka na dahil ini-stress mo lang ang sarili mo dyan sa pagiging insecure at malisyosa mo. Papadudot mula po nang kumprontahin ko si Warren tungkol sa kanyang ex-girlfriend ay naging tensyonado na rin po ang samahan namin. Sa katunayan nga po noong Valentine's date namin na hindi man lang naging romantic si Warren. Dinala niya lamang po ako sa isang restaurant. Binigyan ng rosas at yun na po. Parang trabaho lang. At noong naroon din po kami ay halos hindi rin kami magkwentuhan at parang malayo din ang iniisip niya. Bukod pa po dyan ay napansin ko rin na parang naging mas mainitin ang ulo ni Warren, Papadudot. Hindi na po namin napag-uusapan ulit ni Warren si Ana pero patuloy siya sa pagiging cold sa akin. Maski nga po ang mga anak namin ay medyo napansin na rin po ang pagbabago sa ugali ng kanilang ama. Pero pinapaliwanag ko na lamang sa kanila na pagod lamang ang tatay nila sa trabaho kaya madalas itong tahimik sa bahay. Kaya minsan, naiiyak na lamang po ako, Papadudot, at ang panahon ko lang para umiyak ay kapag walang tao sa bahay namin.
Kapag nasa eskwelahan ng mga bata at nasa trabaho naman si Warren. Gulong-gulo na po ang isipan ko, Papa Dudut, dahil para akong may kalaban na hindi ko nakikita. Pero hindi ko rin naman po alam kung dapat nga ba akong mangamba o masyado lamang akong napaparanoid at insecure. Kagaya na nga rin ang sinabi sa akin ni Warren. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na rin po napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. At nag-imbestiga na ako kay Ana. Sinearch ko siya sa internet at ang kanyang mga social media accounts, pero lahat po ay naka-private at wala akong ibang makita na impormasyon. Maski po ang mga common friends nga nila ni Warren ay inestalk ko na rin po sa mga social media, pero wala rin po akong masyadong makuhang impormasyon. Ang tangi ko lang pong impormasyon na nakuha ay may boyfriend itong si Ana. Gayunpaman ay hindi pa rin naalis sa isipan ko na kung meron nga siyang boyfriend ay hindi naman ibig sabihin noon ay wala na siyang kalaguyong iba. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo pong nagiging mainitin ang ulo ni Warren, Papa Dudut. At sa paglipas din ng mga araw ay mas lumalakas ang kutob ko na may kakaibang nangyayaring hindi ko alam. Isang araw, dahil hindi ko na nga rin po napigilan ang sarili ko ay kinonta ko pong ulit si Thea at nakipagkita sa kanya para makakuha pa ng dagdag na impormasyon tungkol kay Ana. Friend! Oh, napatawag ka. Thea, busy ka ba? Hindi naman masyado. Kakauwi ko lang naman. Anong meron? May itatanong sana ako sa'yo eh. Ano yun? Friend, hindi kasi ako mapakali after nung huling pag-uusap natin. Oh, bakit naman? Kasi nga, dun sa nabanggit mo, na umuwi si Ana. Okay. Bakit? Ano bang bumabagabag sa'yo? Hanggang ngayon kasi hindi ko maalis sa isip ko kung bakit nagsinungaling si Warren sa akin tungkol dun eh. Ang sabi niya, para daw hindi ako magselos. Pero ewan, iba kasi ang kutob ko. Okay. Anong gusto mong malaman? Hindi rin ako naka-attend ng reunion eh. Wala rin akong balita kung anong nangyari dun. Hindi ba kayo nakapag-usap o nagkita ni Ana nitong nakaraan? Di friend eh. Busy sa trabaho. Nag-message lang ako sa kanya na welcome back sa Pilipinas tapos nag-thank you siya. Yun na rin yung huli namin pag-uusap. So friends kayo sa social media, no? Oo. Ngayon, paparanoid ako eh. Feeling ko kasi parang may kakaiba kasi sa kinikilos ni Warren itong mga nakaraang linggo. Ha? So kutob mo na may relasyon sila? Hindi naman. Ewan. Pero friend, ewan ko ha. Kasi ang huli kong alam kay Ana, 5 years na sila ng boyfriend niya. Tapos nung isang linggo, nakita ko nag-post siya na engaged na sila. Parang nung Valentine's lang ata nag-propose. Ha? Oo. Well, mukha naman silang masaya dun sa pictures ng fiancé niya. Ganun ba? So ayun. Bakit hindi mo nalang kausapin si Warren tungkol dyan? Kinausap ko na nga siya pero nagalit lang. Silosa daw ako at insecure. Anyway, sige Thea ha, maraming salamat. Pasensya na sa istorbo. At matapos nga po namin mag-usap ni Thea, ay magkahalong ginhawa at takot po ang naramdaman ko, Papa Dudut. Ni hindi ko nga po alam na posible palang maramdaman ang dalawang magkaibang bagay ng sabay. Nakaramdam po ako ng ginhawa dahil alam kong kakasagot lang ni Ana sa boyfriend niya at ikakasal na sila. Kaya't mababawasan na ako mababawasan ang kakompetensya. Pero nakaramdam din po ako ng pangamba na baka palaging mainitin ang ulo ni Warren kamakailan ay dahil marahil ay nalaman na niyang ikakasal na ang ex-girlfriend niya.
Hindi ko po kaagad kinumpronta si Warren tungkol sa mga natuklasan ko, Papa Dudut. Siguro'y may bahagi rin sa akin na natakot na baka makarinig ako ng mga bagay kay Warren na lubos na ikakasakit ng puso ko. Sinubukan ko na lamang pong isantabi ang nararamdaman ko at pinilit ang sarili ko na mapayapa sa impormasyon na ikakasal na si Ana sa iba. Kaya't hindi na niya maaagaw sa akin si Warren. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Isang gabi ay umuwi po ng lasing si Warren at dumire-diretso na sa kama at natulog. Doon po ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naisip ko ng pagkakataon ko na rin po yon para makapag-imbestiga. Chinek ko po ang cellphone ni Warren at doon na po gumuho ang mundo ko. Silipin ko nga tong phone mo kung wala ka talagang tinatago. Ano nga uli yung password niya? Text ni Warren kay Ana. Ana, mahal na mahal pa rin pala kita. Ana, please wag ka muna magpakasal. At nag-reply pa tong babaeng to. Warren, parang awa mo na. Patahimikin mo na ako. Dapat hindi na lang ako nakipagkita sa'yo. Maawa ka sa asawa mo. Warren! Warren, kumising ka dyan! Ano ba? Kumising ka, sabi! Ano ba ang problema? Ang ingay-ingay mo. Ano to mga message na to kay Ana, ha? Anong message? Eto! Ana, mahal na mahal pa rin pala kita. Ana, please, huwag ka muna magpakasal. Ana, bigyan mo naman ako ng pagkakataon pa. Ano to mga to? Akin na yan. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko? Hindi kita niloloko. So ano yan? Huling-huli ka na, itatanggi mo pa? Mahal mo pa rin si Ana! Niloko mo ako! Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Akala ko naka-move on na rin ako, Mika. Maniwala ka. Pero nung nakita kami, ewan ko, parang bumalik lahat. Bumalik lahat? Kaya pala babalikan mo siya at iiwan mo kami ng mga anak mo? Ganun ba plano mo, ha? Hindi. Ewan ko. Naguguluhan ako. Huwag ka na maguluhan! Lumayas ka na dito! Iwanan mo kami ng mga anak mo at sumama ka na dyan sa ano mo na yan! Hindi ko gagawin yan. Hindi mo gagawin pero yun ang gusto mong gawin, di ba? Patawarin mo ko. Hindi! Hindi kita mapapatawad! Ayaw mo malas, ha? Ito, alisin mo lahat ng mga gamit mo dito! Umalis ka na! Puntaan mo na yung Ana na yun! Pigilan mo siya sa pagbabakasal niya! Mika, ano ba? Matulog na lang tayo. Hindi! Sa tingin mo makakatulog pa ako? Sa tingin mo makakatulog pa ako bukas? Sa isang araw o sa isang linggo? Hindi! Hindi ako makakatulog hanggang nandito ka at nakikita ko yung pagmumukha mo! Hindi ko kaya matulog sa isang bahay na kasama ang asawa ko na sa loob na ilang taon may iba naman palang mahal! Lumayas ka! Lumayas ka na! Mika, please. Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Niloko mo ako, Warren. Niloko mo kami ng mga anak mo! Sinubukan po akong pakalmahin ni Warren at kausapin pero hindi ko na po siya binigyan ng pagkakataon, Papa Dudut. At kinabukasan matapos ng insidenteng yon ay umalis
na nga rin po si Warren sa amin at nakituluyan muna sa kanyang kapatid. Hirap na hirap din po akong ipaliwanag sa mga anak namin ang mga nangyari. Ang sinabi ko na lamang po ay kailangang umalis muna ng papa nila sa bahay dahil may trabaho ito. Pero hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang komplikadong dahilan kung bakit kami naghiwalay ng tatay nila. Hanggang sa inabot na nga po ng quarantine at tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Warren, Papa Dudut. 6 na buwan na po siyang hindi umuwi at hindi pisikal na nakikita ang mga anak namin. Matapos niyang umalis sa amin ay halos ilang buwan din po akong sinubukang kausapin ni Warren tungkol sa mga nangyari. Maski ang kapatid niya at mga magulang namin ay namagitan na para magkaayos kaming muli. Alalang-alala daw ang mga bata. Pero napakahirap po sa puso ko, Papa Dudut. Dahil parang na-trauma na ako sa mga nangyari. Alam ko po kasi na makipagbalikan man ako kay Warren ay nagbago na ang lahat. At habang buhay na akong mahihirapan na magtiwala sa kanya. Kaya rin po ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, ay para makakuha ng opinyon sa ating mga kabarangay kung ano nga ba sa tingin nila ang dapat kong gawin. Mahal ko pa rin po si Warren at para sa mga anak namin ay gusto ko rin pong makipagbalikan sa kanya. Pero matapos po ng ginawa niya, ay nahirapan na akong maniwala na tapos na talaga ang nararamdaman niya para kay Ana. At ako na ang pinipili niya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.